Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa munting programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan magkabayan, ang kanilang mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 63 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 47 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 21 na mga comments. And Grace Gruta, meron siyang 20 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon Sir Ivan. Thank you so much kay Evangeline Casiro, nabigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Brian Baltasar, Rose B, Jaime Garcia, Nia Wilson. Nandyan rin po si Aurora David, Mon Flower, Myrna Fernandez, Emmy Sarino. I-shoutout natin si Jen Medina. Nandyan rin po si RN MSN 2000 from Los Angeles. Nandyan rin po si Samway Vlog, Simply Me Jenny, Myrna Fernandez, and Hatsu Rosario Stochi from Dubai, UAE. At syempre, hindi natin kalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday si Myrna Fernandez. And also, happy birthday kay Jovel Zabino na nandyan sa Edmonton, Canada. Siya ang anak ni Shannon Reyes, mga kababayan. Again, happy birthday. And also, greet natin ang happy birthday si Remy Oresti. He is already 91 years old, mga kababayan. Greetings come from Jelly San Diego. Okay. At syempre, happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, dito po sa Leyte mga kabayan, maulan dito, maulan. Since kanina pa po mga kabayan, hanggang ngayon, hindi pa rin po tumitigil yung ulan. So, pasensya no, kung siguro narinig ninyo yung ulan mga kabayan, kasi nga medyo malakas eh. Sa kantagal-tagal mga kabayan, since kanina pa po, siguro mga straight 8 hours or 9 hours ba, hindi pa rin po tumigil yung ulan. Pero ngayon, malakas siya, pero kanina hindi ganun po kalakas mga kabayan. Yung parang slight lang, slight. Pero ngayon lumakas eh. So, pasensya po kung medyo maingay mga kabayan. So, anyways, paingayin rin po natin ang ating balita. Siya nga pala,
I already did my research tungkol doon sa issue nila, mga kabayan, na yung natigi down doon sa US, sa Los Angeles, ito pong si Paulo Tantoco, at saka 'di ba, idinawit nila si FL mga kabayan. Kasi nga marami pong nag-request sa atin, mga siguro 20 na yata nag-message sa atin mga kabayan. Kasi nga 'di ba hindi po natin napag-usapan itong si Tantoco. Hindi masyado. I think only one time mga kabayan, and the rest kasi nga maraming issue. So medyo natabunan ng konti mga kabayan. Kasi nga hanggang ngayon hinahanap pa rin po nila itong si FL mga kabayan. Mga bulag kasi. Hindi kasi nanonood kay Sir Ivan mga kabayan, kaya hindi nila alam kung nasaan itong si FL Lisa. 'Di ba? So ngayon, atin pong ang ginawa po ni Sir Ivan, ako po ay nag-imbestiga mga kabayan. Thoroughly. Yes, thoroughly. Kasi nga, nakikita ko sa mga vlog po ng mga DDS, talagang iginigit nila na si FL involved mga kabayan. At saka iginigit talaga nila na si FL hinarang doon sa immigration, hinuli daw mga kabayan ng kapulisan doon sa US, inimbestigahan daw. Kaya hindi sila maniniwala na nandito na sa Pilipinas si FL mga kabayan. So ginawa mo sa Ivan, nag-imbestiga tayo. At meron tayong nakuha po na maraming ebidensya mga kabayan. So DDS, be ready mamaya. Okay. So anyways mga kabayan ko, before taputa doon kay FL na issue, so kay Tantocong na issue mga kabayan, at saka i-debunk natin po yung mga DDS kasi sumusubra, magunggong talaga. So buti na lang, fortunately, may nakita tayo po na YouTube channel na kung saan nandun po yung maraming ebidensya mga kabayan. So before that, isa nga pala, 'di ba bukas Friday, meron na po mag-resume po yung TRICOM sa hearing po tungkol doon sa mga fake news peddlers mga kabayan. Yes, bukas po, that is March 21, bukas naman po mag-resume sila sa kanilang hearing. Doon ko ito nalaman mga kabayan, doon po kay Sas Rugando Sasot. Kasi si Sas, ipinakita niya doon sa kanyang account na na-receive niya yung invitation galing po sa TRICOM mga kabayan. Pero ang invitation na kanyang receive, meron na pong kalakip na sabpina. May sabpina na po mga kabayan. Natawa nga ako eh. Yan na nga. Kapag hindi sila atin, bukas doon sa hearing mga kabayan, well, sila po ay makokontempt. Sila po ay madidetain mga kabayan. Sigurado yan. Sige lang, DDS. Sige lang mga fake news peddlers. Kayo ang gunggong, sila si Joey, sila si Trixie, itong si Sas, at saka si Mark, marami pang iba mga kabayan. Kasi nga 'di ba, if I'm not mistaken, 11 yata yung lahat mga kabayan ang pinadalhan po ng sabpina. Sakto ba si Ivan? Di ba 11 yung lahat? So dito lang ko po nakita kay Sas na meron po talagang konfirmadong sabpina mga kabayan. So kapag sila po ay hard-headed pa rin po, sa feeling nila sila po yung batas at feeling nila sila ang dapat itong susundin mga kabayan, it's up to them. It's up to them. Bahala sila mga kabayan. Sila ay makukulong kapag hindi sila pupunta mga kabayan. So dito mo tayo po sa balita, ito po ay karagdagan sa balita tungkol doon sa mga fake news peddlers mga kabayan, at para siyempre ma-confirm natin na totoo talaga yung sinasabi ni Sir Ivan. For more details, let's watch this. Nahaharap sa posibleng contempt at detention order ng Kamara ang 11 social media personalities at vloggers. Ito ay kung hindi pa rin sila haharap sa ikatlong pagdinig ng House Triple Committee na nakatakda sa Biyernes, March 21. Kabilang narito ang dating Presidential Communications Office Chief Attorney Trixie Cruz Angeles. Nagsasagawa ng pagdinig ang TRICOM kaugnay ng lumalalang suliranin sa disinformation at fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon, tumatangging dumalo ang 11 social media personalities kaya naglabas na ng sabpina ang 3 House panels laban sa mga ito. Una namang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang social media personalities upang questionin kung naaayon ba sa saligang batas ang pagdinig ng House TRICOM. Ngayon, tayo po yung mananawagan mga kabayan. Mananawagan tayo sa mga DDS fake news peddlers na huwag silang umattend. Kasi ang next na makabayan, kapag hindi pa rin po sila dadalo doon, maka-attend po sa hearing, warrant of arrest na ang next makabayan. So yan po, sigurado, baka sila po yung magtatago. Magtatago makabayan. Siyempre, walang problema yan kasi nandyan po si General Torre. Di ba?
kayo ang bahala, DDS. It's up to you. So next mga kabayan, atin po pag-uusapan kasi maraming nag-request yung tungkol doon sa isang sinto. Isa pong pulis mga kabayan na medyo yata may problema sa utak. Parang may problema yata sa utak mga kabayan kasi nga tinignan ko, pinanood ko ang kanyang vlog. Syempre siya po'y nag-rant doon sa kanyang mismo pong sasakyan mga kabayan nung time po na inaresto itong si Digong at saka dinala po dito doon sa ICC mga kabayan. Di ba nag-rant siya at saka wala na siyang respeto kay PBM mga kabayan? Hindi na daw siya makikinig kahit sino mga kabayan kasi daw karapatan niya magsalita at saka hindi niya daw susundin si PBM mga kabayan, presidente. So ngayon, di ba siya po ay kinasuhan po na inciting to sedition mga kabayan, inciting to sedition related to cybercrime mga kabayan. Ito po ay criminal case. Siya po ay makukulong mga kabayan. Pangit naman kasi yan. Di ba nang iingganyo siya ng kanyang mga kabaro mga kabayan? At tingnan nyo itong si Patrolman Steve Puntillas yata siya, if not mistaken. Itong si Patrolman Puntillas mga kabayan, patrolman pa nga eh. Di ba tingnan nyo, patrolman pala mga kabayan, napakahambog na, di ba napakayabang mga kabayan. How much more kung siya ay magiging general mga kabayan? Di ba isipin nyo lang po, kapag siya po ay magiging general, hindi lang po ganyan ang kanyang asta mga kabayan. Napakadelikado. Kasi nga, meron pala siyang mental health issue. Hindi niya inisip, nagugunggong talaga to eh. Alam niyo mga kabay, honestly lang dito kay Steve Puntillas, bro, kung napanood mo sa Ivan, sayang eh. Sayang yung ginugol mo na panahon, na years, na ikaw po ay nag-aaral para maging isang pulis. Di ba sayang na sayang mga kabayan at marami pong tao na naghahangad na maging pulis mga kabayan. Pero sa kanya, sinayang niya, di ba? Dahil lang kay Digong mga kabayan, hindi man niya inisip na ang presidente mga kabayan, Puntillas, ang presidente, siya po yung Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Nandyan po siya sa chain of command ninyo, so technically, siya ang boss ninyo. Hindi mo ba alam yan, Puntillas? Gunggong talaga eh. Ang kate ng Ilonggo. Parang makayatang maaching ng kabayan. Di ba hindi nag-iisip makahabayan? Tas idinamay pa niya. May napansin ako eh. Napansin ko doon sa kanyang vlog makahabayan na hindi daw niya susundin yung mga tiwali daw na politiko. May nasabi siya doon makahabayan. Ibig mo niyang sabihin, tiwali na politiko si PBM? At paano niya nasabi na tiwali na politiko itong si PBM? Nang dahil lang, Puntillas, dinala po ng taga-Interpol itong si Digong doon sa ICC, tiwali na kaagad na politiko itong si PBM. Si PBM, ating presidente, sumunod po siya sa batas. Kasi nga tayo po ay membro po ng Interpol. At siyempre, meron kasi yung negative effect kapag hindi po susunod si PBM sa request ng Interpol. Kasi makailang beses na tayo humingi ng pabor sa Interpol, Puntillas. Diba? Hindi kasi maintindihan makabayan. Ang problema kasi ng mga DDS, itong gunggong na to, napaka-close-minded kasi. Yung parang solve na makabayan, parang solve na talaga eh. Ayaw lang makinig dito sa mga sinasabi po ng gobyerno natin, sinasabi po ng mga pro-admin vloggers, sinasabi po ng mga Marcos supporter, advice sa kanya, hindi na sila makikinig makabayan. Pero ngayon, sino napapahamak? O di ba siya makabayan? At siya kawawa eh, kasi meron siyang pamilya. Di ba? Meron siyang anak, meron siyang asawa, meron siyang pamilya. Ano ngayon? Di, wala siyang trabaho makabayan. Pero according po sa investigation, nag-awol pala itong pulis na to. Siguro makabayan kung bakit siya nakaganyan, baka meron siyang sustenso. Meron siyang sustento galing po sa mga Duterte. Siguro lang Didis ha. So ipapakita ko sa inyo yung balita makabayan. For more details, let's watch this. Sinampahan ng Philippine National Police ng kasong inciting to sedition ng isang patrolman matapos itong bumanat sa social media laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mismong pamahalaan ng Pilipinas dahil sa pagpaparesto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya.
kahit tanggalin niya akong pulis. Matapang na tila ba walang aatrasan. Ganito ang mga pahayag ni Patrolman Francis Steve Fontillas sa kanyang Facebook page laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mismong gobyerno ng Pilipinas. Ang mga post ni Fontillas pinagpapasapasahan na ngayon ng taong bayan at umaani ng iba't ibang reaksyon. Nagsimulang bumanat ang pulis matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court or ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Sabi ng palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas. Dahil dito, agad sinampahan ng PNP si Fontillas ng kasong inciting to sedition. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Sabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa mga pulis ang magpahayag ng kani-kanilang saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. Na-monitor nyo ba itong mga vlogs nito dati pa, even before yesterday? Yes po, Katunying, uminit po yung kanya mga vlog pagkatapos po ng aresto po ng ating dating Pangulo nung nakaraang linggo po at ako po mismo ang nagtanong sa ating pamunuan kung ano po ba ang magiging stance po ng PNP laban nga po dito sa isang pulis po na ito nagpapahayag po ng kung ano-ano. In fact, sinabi pa niya mismo doon sa vlog niya na gagamitin niya ang kanyang pagkapulis para i-overthrow itong gobyerno po na ito. But on that particular post ay sinabi ng ating Chief PNP na i-remind lang yung mga pulis natin na bagamat tayo ay may kanya-kanyang opinion, ay hindi tayo dapat nagpapahayag ng mga ganito dahil meron pa rin tayong sinet na standards and policy and protocol pagdating sa pagpapahayag po ng ating mga political views po. Pero in spite of that po, after po lumabas po yan at na-monitor po, ay pinatawag po siya, sir, ng mismong district director po ng QCPD, subalit hindi po yan nagpakita at nagpatuloy po ito ng kung ano-anong kanyang lumalabas sa kanyang account. That's why kahapon po, sir, ay nagdesisyon na po ang QCPD na mag-file po ng complaint laban dito kay Patrolman Fontillas. Oo, ito pala, Patrolman Francis Fontillas. Opo. Fontillas, opo. Siya po ay kinasuhan na po sa Prosecutor's Office for inciting to sedition in relation po sa RA 10175 o yung ating Cybercrime Prevention Act of 2012. At i-document po lahat po ng kanyang mga naging pahayag sa social media at ang gumawa po niyan yung ating pong anti-cybercrime group. Opo. With your indulgence, play lang po namin tong isang portion ng kanyang vlog, no? Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun kasi madami akong hinaing gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood itong sinasabi ko kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Di ba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera. Matagal na po ba itong police general? Pumasok po siya sa serbisyo, sir, ng 2021 po. At ang dati po niyang assignment, sir, ay nasa Traffic Management Unit. Subalit, nung Pebrero po ay nailipat po siya doon sa Personnel Holding Admin Unit po dahil mayroon pong napansin sa kanya yung kanyang hepe, yung kanyang mga kasamahan dahil nagkaroon po ng sudden change sa kanyang behavior, sa kanyang pag-uugali. Kaya minarapat po siya na
i-submit po doon po sa ating medical unit po. At nagkaroon po ng findings po sir noong 2023 na siya po ay mayroong mood behavioral swing at nag-undergo po ito ng medical treatment. At ito po ang tinitingnan natin maaaring isa sa dahilan kung bakit ganyan po yung gawi po nitong pulis po na ito. Oh, ganun pala. So, meron siyang issue pala sa, pwede ba natin sabihin psychological issues? Yun po yung lumalabas, sir, at ito nga yung tinitingnan. Kahapon po ay finally ay sinabindi po niya yung kanyang sarili para mag-undergo po ng neuropsychiatric examination po dahil yun po ang nirequire po ng kanyang unit po. So yun po yung huling update po sa atin ng district director na kahapon finally ay natuloy na rin po na mag-undergo po siya ng sa neuropsychiatric examination. Nagpakita na po siya pala. Kahapon po sir, doon po sa Bikutan po, doon po siya nag-undergo po ng neuro exam po. But supposedly ay ni-require po siya as early as February po, subalit hindi po siya nagpapakita. And in fact, after na po lumabas itong mga vlog po niya, ay pinag-report po siya, ay hindi rin po siya nagpakita. Na bago po yan na sir, ay nag-apply po yan ng sick leave mula po ng March 6 to 19. Pero hindi po pinayagan po yan at sinasabi po kasi niya ay dinisapprove po yan para po dahil wala po siyang ibinibigay na any medical certificate kasi kailangan po yun dahil mag-require po yan ng mga more or less 10 days po na leave at hindi po siya nagpakita. So nung lumabas po ito, pinag-report po siya pero hindi po siya nag-report kaya inawol na po siya na. Naka-awol na pala. So ano po ang siya po ba ay ikinustody muna ng NCRPO? Hindi po sir, hindi po siya naka-custody sir. Kahapon lang po na-file yung case at hindi nga po ito nagpapakita. At yun po yung mga ginawa pong paraan ng PNP, particularly QCPD, pumunta po siya doon sa kanilang mga bahay, hindi po siya hinarap, pinapa-require pa, binibigyan po sa kanya, pinare-receive sa kanya yung return to work order, pero hindi po niya na-require at sinabi niya na magre-report na lamang siya noong March 17 pero hindi rin po siya nagpakita. So nagsend rin po ng memo ang QCPD at hindi rin po siya nagpakita kaya nga po nag-file na po at nagpadala na po ng memo ang QCPD sa NCRPO para i-report po na siya po ay absence without official leave na po ang status. So ito po ay matatanggal na sa pagkapulis. Siya po ay pa-file ng administrative case on top of the criminal case that you filed yesterday. Tama po sir, ginagawa na po yung mga papeles po ng QCPD at magsa-committee po sila ng kanilang mga papeles para isuportahan po yung pagpag-file po ng administrative case for neglect of duty or yung pag-commit po ng absence without official leave po. Meron po kasi siyang panibagong post. Yuel, sa kanya ba to? Sa Facebook page niya ba to? Ang sinasabi po niya rito, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong niyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Tapos may tawa siya. Mukhang may problema, General. Yes po sir, makikita mo naman sir at makaramdaman mo sa kanya mga pananalita na hindi ito ordinaryong police na gusto lang magpahayag ng kanyang damdamin na he is challenging the duly constituted authorities and ito ang tinitingnan natin ngayon na talagang mga supporti at binodocument po natin lahat po yan at para ang isang police na patrolman at challenging not only the PNP leadership pati na rin po yung ating Pangulo at hindi natin ito mapapalagpas at ating ang kanyang problema sa pag-iisip based nun sa mga previous na kanyang mga reports ay ito yung titignan natin kung ano ang magiging kalalabasan po nung itong kanyang neuro exam po kahapon po. Yes, ma'am. Okay, General, maraming salamat po sa mga paglilinaw at sa update dito sa mamang ito. Hindi pala magaan yung kaso niya, inciting to sedition in relation to cybercrime law, ano? Yes
po, sir. Yan po yung isinampang kaso po kahapon po sa prosecutor po. Criminal case po yan at maliban pa po doon sa administrative case na isasampa po laban po dito sa police po na ito. Sir. Maraming salamat po at magandang umaga. Okay, so makakabayan ko, I think itong pulis na to, malamang siya po'y na-influensyahan makakabayan ng mga DDS. Malamang siya po'y inuudyukan. Parang parang iniinggan yung makakabayan. Sige lang, mag-block ka lang dyan sa katitirahin natin yung gobyerno natin kasi meron tayong right na magsalita, meron pong freedom of speech makakabayan. Siguro may pagkaproblema yung utak makakabayan, so sa tingin niya na kapag siya po ay mag-vlog, kasi nga meron siyang tsapa, meron siyang uniforme, men in uniform sa makakabayan, so siguro malaki yung epekto niyan kasi nga men in uniform ang nagsalita makakabayan. Mangengganyo siya sa kanyang mga kabaro na mag-alasalin po para mag-aklas makakabayan, so yun nga ang kanyang ginawa. Kasi nga sa tingin niya kapag mag-vlog siya ay mag-viral. Kapag mag-viral ay syempre nandun po yung pera makakabayan. Malamang sa malamang yan po ang nasa isip niya. Pero hindi niya inisip makakabayan yung kapalit nun. O tingnan ngayon, siya po'y nakasuhan makakabayan. So ngayon, sino ang nakabenepisyo? Yung mga DDS. O di ba? Kasi nga hanggang ngayon makakabayan, kitang-kita ko doon sa mga vlog po ng mga DDS, hanggang ngayon ginagamit pa rin po ang kanyang vlog makakabayan. Di ba? Kahit saan sa atin magtingin-tingin sa mga DDS ng mga vlogger, ginagamit po ang kanyang vlog. So sino dito yung nakabenepisyo? Yung mga DDS vlogger. Ang allowed dito, ang may problema ito makakabayan, yung pong police. O diba? Kasi siya po yung mga kason po at saka yung ikinaso sa kanya makakabayan, criminal case. So yan. Siya po ay makukulong makakabayan. So dito po sa mga DDS, alam nyo, gunggong talaga kayo, mga salot ng lipunan kayo. Tingnan nyo, mayroon pong napapahamak na tao at para maintindihan ninyo mga kababayan, para maintindihan po ng mga DDS kung bakit bawal sumuporta yung mga pulis sa mga politiko. Ito ang magandang explanation galing rin po sa PNP Makabayan. For more details, let's watch this. Bawal nga ba magpahayag ng suporta sa isang politiko ang mga pulis? Mga kababayan, madalas naming marinig ito. Mga pulis, uto-uto ng politiko. Sunod-sunuran lang kayo sa gobyerno. At madalas ding itanong, bakit nyo kinakasuhan yung mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Tama ba ito? Ngayong eleksyon, marami ang nagtatanong, bawal nga ba sa isang pulis ang magpahayag ng suporta sa isang politiko? Para malinaw ito, pag-usapan natin. Ang sagot dyan, oo, bawal. At hindi ito dahil sunod-sunuran lang kami. Ito ay dahil may mga batas at regulasyon na mahigpit na nagbabawal sa mga pulis at iba pang government employee na makilahok sa partisan political activities. Batayan sa batas. 1987 Constitution. Article 9-B, Section 2. Bawal sa civil service employees, kasama ang mga pulis, ang electioneering o partisan political activities. Omnibus Election Code, BP 881, Section 261. Hindi maaaring gamitin ng mga pulis ang kanilang posisyon para i-endorso o suportahan ang sinumang kandidato. Republic Act 6713, Code of Conduct of Public Officials. Ang pagiging neutral sa politika ay bahagi ng pagiging isang profesional at patas na tagapaglingkod bayan. PNP Ethical Doctrine at PNP Memorandum Circular No. 2016-002. PNP personnel shall remain neutral in political affairs. Ano ang bawal? Para malinaw, ano nga ba ang bawal gawin ng isang pulis? Kasama sa electioneering o partisan activities, ang pagsusuot ng campaign shirts, caps, o anumang may pangalan ng kandidato. Pagpo-post sa social media ng suporta sa isang kandidato. Pagsali sa political rallies, motorcades, o campaign events. Paggamit ng PNP resources para sa pangangampanya. Ano lang ang pwedeng gawin ng pulis? Una, bumoto. Karapatan ng lahat ang bumoto ng ayon sa kanilang paniniwala. Pangalawa, manatiling neutral. Iwasan ang public expression ng suporta o galit laban sa isang kandidato. At pangatlo, magsilbi ng patas. Siguraduhin na walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Hindi ito pagiging uto-uto o sunod-sunuran. May mga nagsasabi, hindi parang alila kayo ng mga nakaupo. Sunod-sunuran lang kayo sa kung sino ang nasa pwesto. Pero mali po yan. Ang pulis ay hindi nagtatrabaho para sa kahit sinong politiko. Kami ay para sa batas at mamamayan. Ang PNP ay isang ahensya ng gobyerno, hindi political party. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa kung sino ang nasa pwesto, kundi sa pagsunod sa batas na dapat ipatupad ng patas at walang kinikilingan. At hindi lang PNP ang bawal sa electioneering. Kasama rito ang buong civil service gaya ng mga guro at kawani ng DepEd, mga empleyado ng DILG, DOH,
DPWH at iba pang ahensya, mga sundalo ng AFP, at mga opisyal ng barangay na nasa non-partisan functions. Lahat sila bawal ding ipakita ang suporta sa isang kandidato habang nasa serbisyo. Sagot sa mga komento, bakit nyo kinakasuhan yung mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Para sa mga nagtatanong, diktador ba ang gobyerno dahil pinaparusahan ng mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang kandidato? Hindi ito diktadura. Ito ay disiplina at pagsunod sa batas. Kapag ang isang pulis ay hayagang sumusuporta sa isang kandidato, ito ay isang paglabag sa batas. Kaya pag may mga nahuli o nakasuhan, hindi ito paghihigpit ng gobyerno. Ito ay pagpapatupad ng tamang patakaran upang mapanatili ang neutrality ng PNP at iba pang ahensya. Kaya sa mga kapwa ko tagapagpatupad ng batas, tandaan natin ang ating sinumpang tungkulin, paglingkod ng patas at walang kinikilingan. At sa publiko, sana malinaw na. Hindi kami uto-uto sa mga politiko. Ginagampanan lang namin ang aming trabaho ayon sa batas. Ang pagsunod sa batas ay hindi diktadura. Ito ay isang tanda ng disiplina at profesionalismo. Kung may mga tanong pa kayo, comment lang sa baba at kung gusto niyo mas marami pang makaalam, i-share ang video na ito. Salamat! Siguro ang dapat dito gagawin po ni Fontillas Makabayan, mag-aaral ulit. O baka siguro siya po ay nauntog Makabayan. Nung siya ay nauntog, nakalimutan siguro yung kanyang tungkulin, nakalimutan siguro yung batas Makabayan. So yun ang nangyari. Baka nauntog. So dapat lang talaga siya po ay mag-aaral ulit Makabayan. Tingnan nyo yung mga yung vlog niya doon sa mga DDS, talagang sikat at sikat talaga eh. Tapos talagang chinicheer pa Makabayan. Lalo na sa SMNI. Kasi nga nakita ko sa SMNI Makabayan, talagang nireaksyonan ho yan nila ni kay Eric, nila ni Badoy. Speaking of SMNI Makabayan, tika lang may naalala ko is SMNI. Diba sila po ay na-close Makabayan doon sa Facebook, sa Meta. Sila po ay tinanggal doon. Kasi alam mo natin po yung SMNI, fake news that matters. Sinampulan yung SMNI Makabayan. Di ba marami pong mga account, actually meron na noon, pero meron pong nadagdag Makabayan. So ang latest po natanggal doon sa Facebook, ang kanilang pong programa na SMNI News page, and meron pa mga affiliates Makabayan, yung DZAR na 1026, and also yung SMNI Integrated News, tanggal rin po Makabayan. Tapos sinabi dito ng taga SMNI, kasi nga under po sa kanila yung Nightline News Makabayan, sabi dito, if this is the price for speaking the truth daw Makabayan, speaking the truth, then so be it. SMNI will always speak the truth that matters. Truth that matters daw. Nakakatawa naman. Kung kayo ay nagsasabi ng totoo, hindi matatanggal ang inyong accounts. Diyan sa YouTube, dito sa YouTube, o saka doon po sa Facebook. Diba? Correct pa mga Makabayan. Ang problema kasi ito sa SMNI, napaka-bias kasi, at saka nandun lahat po yung mga hatred speech Makabayan. Yung yung mahilig sila mga aklas, mahilig sila mga engganyo, na mag-rally dito, mag-rally doon, plano lang mag-people power, di ba? Kasi nga, paragi nilang sinasabi doon sa programa ng SMNI na baka ito ay mauwi daw sa people power Makabayan, di ba? Palagi lang sinasabi niyan. Ibig sabihin, nagbibigay ho sila ng idea na pupunta na doon sa people power Makabayan. At dyan kasi sa mga sinasabi nila, maiingganyo kasi yung mga tao. 'Di ba? Nakuha ba nila yung yung majority ng mga tao Makabayan? Hindi. 'Di ba? Kasi nandito na tayo po sa social media world. At talaga pong walang chance na mangyari ang kanilang people power. Bakit? Hindi nila hawak po yung Armed Forces of the Philippines. Hindi nila hawak po yung PNP. Hindi nila hawak po yung simbahan. Hindi nila hawak po yung Katoliko. At saka marami pang iba Makabayan. Hindi nila hawak. Kasi sila po dito yung nag-uutuan. Diba? Ilan lang po sila? Ilan lahat, Sir Ivan? 8%. 8% lang. Sa buong population sa Pilipinas, ang mga DDS is only 8%. Kaya nga hindi nila mabuo-buo yung people power Makabayan. People power daw, nandun sa Liwasang Bonifacio, ilan lahat? Hindi ka umabot ng 100. Nakakatawa naman. So, before tayo mag-jump Makabayan, mamaya pupunta tayo doon kay Felisa. So, i-shout out natin. Nandyan po si Martina Cabillo, Mon Flower, Sarah Brightman Vlog, Fernando Lorenzo, at saka shout out sa kanyang misis na si Mary Ann Kenneth Laurencio from Spain. Hi to MJ Gat 70.
Hi to Jane Moren. He's watching or she's watching from Medina, Saudi Arabia. Shout out daw sa taga Bacolod City. Nandiyan rin po si Amelia Evangelista from Naga City, Camsor. Hi to ME. Shoutout natin si Jocelyn Singh from Salem, Virginia, USA. Hi to QQ from Germany. Jane Morin, Kuya Obeth, Mama Cha. Nandiyan rin po si Leonardo Celiero. And hi to Roderick, Thailand. Okay. So makahabahan ko, siya nga pala meron kong chika. Chika talaga. Meron kasing nabigay sa atin ng info makahabayan na meron palang nangyari doon sa Katarman, Northern Samar. Sa mga taga-Samar dyan, may nangyari pala kasi nandun po kahapon ito pong grupo ni Marcoleta makahabayan. Nandun sila. Anong gagawin, Sir Ivan? So malamang, siyempre, alam mo natin, sila po yung mga ngampanya. At the same time po sa kanilang pangampanya makahabayan, ay siyempre doon po sa suporta nila kay Digong Duterte. At saka, meron din silang ginagawa na Solidarity Walk makahabayan. Ngayon, may nag-message sa atin, taga doon makahabayan, at mismo siya po ay nandun sa insidente makahabayan. Sabi niya, may rally sa lugar namin. Nagalit ang pari na makabayan dahil mali ang purpose sa paggamit ng stage dito sa Sacred Heart. Nalaman ng pari na si Marcoleta magsasalita doon. Nagalit ang pari kasi alam niya na si Marcoleta ay nagbawal sa mga crucifix. Diba noon makabayan talagang napaka-issue yan, malaking issue yan. Kasi nga si Marcoleta, meron kasing final siya na bill noon makabayan o resolution na ipinagbabawalan niya yung crucifix. Pero as far as I understand, ang plano doon ni Marcoleta, diba doon lang po sa hospital. Sakto ba yun ang pagkaintindi ko makabayan? Para hindi tayo fake news. Yun pong pagkaintindi ko makabayan. Ang plano niyang hindi palalagyan ng crucifix doon sa mga hospitals makabayan. So ayaw niya. Pero siyempre kapag crucifix na, maapektuhan dito yung mga Katoliko. Kasi nga crucifix na yan po ating paniniwala makabayan. So siyempre dahil po na yan po final po ni Marcoleta, maraming umalma doon. Marami tang nagalit po sa ginawa po ni Marcoleta makabayan. Marami dong nag-ayaw sa kanyang final na bill. So hanggang ngayon, yan po ay hindi makakalimutan ng mga Katoliko. Included yung pare doon sa Northern Samar, Katarman, Makabayan. So sabi dito, nagalit ang pare kasi alam niya na si Marcoleta ang nagbawal sa mga crucifix. Pinaalis niya ang mga tao sa parke, pati na siguro si Marcoleta na nagsasalita. Sayang di ko ma-forward ang video, maraming tao nagsidalo na Makabayan nagpuntahan doon. Sabi niya, wag mo i-mention ang pangalan ko, basta dito yan sa Katarman, Northern Samar. So yun nga Makabayan, pinaalis si Marcoleta doon. Hindi ba niya alam ang Katarman Makabayan, Northern Samar, mga Makamarcos dyan? Diba? Basta sa Samar side Makabayan, talaga pong malakas dyan yung Romualdez, malakas dyan yung mga Marcos kapag sa Northern Samar or lahat po ng Samar Makabayan. Tas nandun po itong PDP, nandun po si Marcoleta Makabayan, tas meron pang issue sa crucifix. Nako po, mas lalo na. Naloko na. Nagkalit-litsi pala itong si Marcoleta. So anyways, isa na tayo kay FL Makabayan. So ngayon, ito kasi yung mga DDS naman, gunggong talaga napakabulag Makabayan. Hindi kasi nila matatanggap. Well actually, meron pong mga DDS kasi meron pong nag-imbestiga Makabayan. May nakita kasi ako, doon po sa Facebook page na pag-usapan nila itong CFL na kasi nga sabi po doon sa pinost nito ni Joy De Viber, sabi nila na kalma lang sa issue ni FL. Kung totoo, di yan maitatago. Intayin natin dumating yung time na wala ng plausible deniability, be patient na Makabayan. Tapos meron rin po silang pinakalat the other day, ito po nangangalan po na Jolian Masangyan Kadlawon, sabi dito, let us viral the tigi yung pagkatigi daw ni tsaka kaso ni Paulo Tantoco and the involvement of Lisa Marcos Makabayan. So dito pa lang sa kanilang post Makabayan, iginigiit talaga nila na meron pong kinalaman si FL Lisa at saka gusto nilang ipapalabas po sa kanilang mga followers na talaga pong na-detain itong si FL Lisa. Na-detain doon sa US Makabayan and until now, hindi pa rin daw naka-uwi. Sino yung nandun po sa mga event Makabayan?
Di ba, ang dami na pong kumalat na mga video na ikita ho natin si FL nandun po sa mga event mga kabayan. Di ba, nung una, alam mo natin kung kailan po dumating itong si FL, that is March 10. That is March 10 mga kabayan. March 10, nandito na po si FL sa Pilipinas. Kasi ang event po ni FL mga kabayan, dun po sa US, sa Los Angeles, saka some part po dun sa ibang lugar po ng US. That is, if not mistaken, March 5 to March 8 siya doon. So, yung March 8, yun na po yung merong insidenteng natigi po, ito po si Paulo Tantoco mga kabayan, yung March 8 na po. Pero babalik tayo doon. So, dito muna tayo po, DDS. Para hindi kayo mga bulag, no? Para hindi kayo oto-oto, manood kayo kasi Ivan. Kasi nga dito na po, or pupuntahan nyo yung Facebook account ni First Lady Lisa Marcos. Makikita nyo doon lahat ng mga lakad niya. Recently, ang pinaka-latest niyang napuntahan mga kabayan, this is 9 hours ago, doon po sa inauguration, this is March 18 nga pala, the other day, doon sa inauguration sa Lara Showroom sa Banig Eco Drying Facility sa Can Manila Base sa Samar mga kabayan. So, itong sa Samar, marami siyang event doon. For example, Love for All. Then, nandun na po siya doon, kasama niya yung taga-DOST makabayan. Yung si Glenn, nakalimutan na yung taga-Leyte makabayan. Actually, si Sir Glenn, kilala ko siya. Kasi 2 times yata yata siya na-meet ko makabayan, si Sir Glenn ng taga-DOST. Taga-Samar siya makabayan. So, ka-selfie niya, itong si FL. At kapag hindi pa rin kayo maniniwala, nagpunta rin po si Evelisa the other day, doon po sa PNFPP. And also, nandun rin po si Evelisa, aside po sa Love for All makabayan. Kasi nga, di ba, yung event niya, nandun siya sa, kalimutan lang yung Go Negosyo Women makabayan. Di ba, yung Go Negosyo Women, ipinakita na ho natin yan the other day. So, aside pa po, napunta din siya sa community, sa Chinese community, nakasama niya yung mga bata sa Goldenberg concert. Di ba? Ang daming lakad po ni Felisa. Tas sabi niya makabayan, sabi nila edited daw to, tas luma daw na video makabayan, gunggong talaga eh. And saka lastly, nagpunta po si Evelisa doon po sa turnover na donation po galing po sa Red Cross of the Philippines, yung pong hospital ship makabayan doon po sa Coast Guard. 'Di ba? Nagbigay ho sila ng hospital ship at saka ito po doon po sa Philippine Coast Guard makabayan. Ang name po ng barko na yon, MV Amazing Grace Donation. So ngayon, dahil po nakita nila itong si Gordon makabayan, well, I am not sure kung ano ba ang role ni Gordon dyan sa Red Cross. Kasi hanggang ngayon, I'm not sure kung hanggang ngayon ba, nandyan pa po itong si Gordon. Kasi nakita natin makabayan. Di ba nandun po si Gordon? Kaya nga nagulat ako, ba't nandito si Gordon? Kaya nga maraming nag-iisip po ng mga DDS, baka luma to. O luma na makabayan. Kasi nandyan daw itong si Gordon. Di ba? Dyan sila nagbabase. Pero tinanong ko po yung taga-PCO, talang kumpirmado po, nandun po si FL, doon po sa PCJ. At nandun po itong si Gordon makabayan. Pero siyempre, ang mga DDS ay lang maniwala. Kasi nga, ang lagi lang sinasabing, wala daw sa Pilipinas si FL makabayan. Ako rin po'y nalungkot. Kasi meron ng pong senior makabayan, si Lola, na dala po sa mga fake news na mga DDS. At siya po ay nag-vlog the other day, ito po ang kanyang vlog makabayan. Alam niyo ba kung bakit walang nakakaalam kaagad nito? Dahil itinago. Kahit ang media gumawa ng itago ito. Itago itong balita na ito. Hindi pwede kasi ang Amerika, ang Los Angeles, ang nagbalita kaagad kung ano ang nangyari doon kay Lisa. At si Lisa daw doon, nagpakabaliw-baliw. At minghangyo na sana pauwiin daw siya sa Pilipinas. Pati ang presidente natin andoon pa rin. 4 yata silang nahul doon. Hindi ko lang matanto. Ang narinig ko lang, merong Escudero, merong Romualdez, at si Presidente Bongbong at kanyang first lady. Kawawa mga kababayan, no? Talagang naawa ko kay Lula eh. Di ba? Sana manood siya kasi Ivan.
Ay, lula naman eh, di ba? Siya na nga nagsabi daw, merong daw makabayan, tapos ang nagsabi daw ng balita na yan, ang US daw, Amerika. Nagbalita ba yung Amerika makabayan na na-hold si Efelisa? Ang nabalita niyan, Lula, si Hitad. Si Hitad po, dapat be specific tayo kung sino yung balita. Siya na nga nagsabi makabayan na napaka-stricto po ng US. Yes, napaka-stricto po ng US. At yan po hindi talaga po maitatago kasi nga sinabi niya, napaka-stricto ng US makabayan. Talaga pong lalabas at lalabas po yung balita na yan. Hindi yan maitatago makabayan. Kahit na ikaw po ay isang first lady, kung ikaw po isang presidente o ano man yung katungkulan mo sa bansa natin, hindi yan matatago makabayan. Kasi US yan. Kasi nga napaka-stricto po ng US makabayan. Sila na nagsabi niyan, di ba? Hindi sila attention to detail na mag-usisa makabayan. So ngayon, dahil nga maraming nauto makabayan, so dapat tayo po mag-umbestiga na dito. Nag-umpisa yan makabayan, actually totoo talaga. Totoo po na March 8, nandun po si Efelisa sa Noy Pits makabayan sa Amerika. Nandun sila sa hotel or isa pong restaurant makabayan. So yung restaurant na yon, doon sila pumunta after natapos po yung event na kung saan nandun pala sila umattend po sa Manila International Film Festival, konserto para sa Filipino makabayan or MMFF 50 benefit concert for the Filipino community in Los Angeles. Kaya marami pong kasama si FL na mga artista makabayan. As in marami. Nakita ko nga sila si Piolo, sila si Jaya, sila si Tito at si Tita Boots. As in marami makabayan, mga sikat-sikat po ng mga artista. Maraming kasama si FL. Included, nagpunta sila doon sa Noy Pits makabayan kasi nga nag-dinner sila doon. Doon na natin nakita na nakasama pala ni FL ito pong si Paulo Tantuco makabayan. So before that, syempre, ang ating ebidensya, mamaya natin sasabihin makabayan. Papakinggan mo natin po kung saan nanggaling yung video. So unang nakita natin makabayan, dito po sa nagangalan na Yumi Santiago. Kasi siya po yung nakuha ng video sa nag-video mismo doon sa event kung saan nandun po itong si FL makabayan. So ipapakita ko muna sa inyo itong si vlog po ni Yumi Santiago. Na-take a video sa Amerika ng March 8, 7 p.m. Sa time natin, it was March 9 ng alas 10 ng umaga. Okay. Habang itong lalaking to, nag-video siya na sabi, gusto nyo ba ng scoop? Ganyan. Gabi doon, kumakain pa lang ng dinner si FL. Okay, so March 9 ng alas 10 ng umaga dito. Okay? Ngayon, ipinost niya ito. Okay? Ipinost niya ang video ng March 9. So, kinabukasan na. Okay? So, pumapalo ng March 10 dito sa Pilipinas. Pero itong tao na nag-post na to, hindi niya pa alam na mayroong nangyari ng problema nung gabi ng March 8 up to midnight ng March 9. Sa Los Angeles yon, okay? Or sa Beverly Hills. Pero dito sa Pilipinas, nung oras na yon, that was March 9, okay? Nung gabi kasi, March 9 ng alas 10 ng umaga yung dito sa time sa Pilipinas, nung time na kinukuha niya yung video. So ngayon, nung may nangyayari ng kababalaghan doon sa Amerika, that was March March 9 na ng ng hapon dito. Okay? Tapos sinabi nga nila, ni-report na nga nila after 7 hours kaya pumalo siya ng March 10. So, ibig sabihin, guys, March 10, okay? March 10 dito sa Pilipinas at March 9 doon sa Amerika na andon si FL. Okay. Sinasabi niya na Monday dito sa Pilipinas, sabi ni Castro,
Okay? Naalala nyo, Monday daw, around 4:58 in the morning, nandito na daw sa Pilipinas si FL ng Monday, March 10. Guys, okay, from Lax Airport to Philippines, kung direct flight yan, 13 hours. Okay? 13 hours flight yan. Kaya magtataka ka, paano? Ano yun? Merong one stop, nandito na kaagad si FL? No. So, ito na. Ito na ang katunayan na si FL is nasa Amerika nung time na masyegi itong si Pawi. Okay? Gusto nyo ng scoop? Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito sa Noipit. So, ayan. Ayan, nakatalikod. Oh, ayan, di ba? Ayan. Oh, scoop po. Oh. First Lady ng Pilipinas nandito. Sophia. Ayan. Oh, ayan ah. Ayan, First Lady ng Pilipinas nandito. Ayan. Di ba? Melanie. Ayan oh. First Lady ng Pilipinas. Ayan. Up and close. And personal. Ayan, Eligio. Dito sa ano. Ayan. Nandito tayo sa Noy Beach. Sa Long Beach. Ayan. Siguro umatay siya ng kasal. Dami nagpapapicture. Yan, ha? Yan. Tama na. So, nakita nyo? Diba? Malinaw doon. Ayan. Binidyo ko, in-screen vid ko, yung tinake ni Kuya from America, pati yung kanyang video na, actually, dalawang video ang pinost niya eh. Isang March 9 tsaka isang March 11. Yung March 11 kasi iyon yung full bid na kumakain. Pero pero sa oras natin March 12 na yon. Okay? Pero itong unknowingly na i-post niya lang ng clip lang siya, that was pinost niya ng March 9 sa Amerika, pero sa Pilipinas ang time nun is March 10 na. Kaya paano sasabihin nitong si PCO Castro na 4:58 in the morning nasa palasyo na? Nako. Anyway, kayo na humasga, nakita nyo na yung video. At alam naman nating lahat yon na talaga naman nakadetain siya sa Amerika. Okay? Kaya lang, hindi lang talaga lahat mako-cover up ng pera. Tanga siya mag-isip mga kabayan. Ang kanyang analysis, no, wala talaga, parang kulang makabayan. Sabi niya nung una, di ba, doon po sa video po ni Kuya Gado, yung nagkuha po ng video makabayan, di ba nakalagay doon, March 8, 7 p.m. in the evening. So dahil nakita niya na March 9 na-upload makabayan, siyempre Philippine time ho yan. Kasi nga advance tayo dito ng ilang oras makabayan. Almost 1 day yata if I'm not mistaken. I'm not sure. Basta ilang oras po. Siguro mga 17 hours, 16 hours like this. I-correct na si Shaiwan ha kung mali tayo makabayan. So, kaya nga nakita niya na March 9 na. Pero yung event na yun kasi live yun makabayan. Dahil live ho yun, yung 2 minutes video na pinakita niya, live yun, 7 o'clock in the evening, March 8. So, totoo talaga yung makabayan. Nandun po si Efelisa. Di ba sabi niya,
Sabi niya na nung nag-viral daw yan kasi in-upload niya mga kababayan, ni-reactionan niya, hindi daw alam ni Kuya Gado, yung nag-video na yun mga kababayan, na meron palang nangyari doon sa evening na yun until midnight na mga kababayan. Take note, from gabi, during po pagdating po ni FL doon sa event na yun, sa kainan mga kababayan, until midnight, meron dang nangyari. Yun na po yung case, kaso po na natigi, ito pong si Paul mga kababayan. Paano niya nalaman na until midnight nangyari mga kababayan? Di ba? Paano niya nalaman na until midnight? So malaking tanong ho yan mga kababayan, malaking tanong yan. So doon po sa sinabi niya sa last time, patapos po kanyang video mga kababayan, sabi niya na-upload ito March 9. So sa Pilipinas daw, March 10 mga kababayan. Paano daw nakarating si Felisa sa March 10 morning? Di ba tanga talaga eh. Nakita na nga niya na March 8 yung event mga kababayan. Nakita natin na March 9 kasi nga advance po yung Pilipinas. March 9 na nakita. Kaya nga sinabi ni Yuse Claire Castro, nandito na po sa Pilipinas March 10 kasi talaga pong dumating si Felisa March 10 morning kasi meron siyang event doon po sa turnover ng donation doon sa Girl Scout of the Philippines mga kababayan. Yung unang ipinakita ko na video na merong Girl Scout. Yun pong unang event since dumating si FL sa Pilipinas galing po doon sa US mga kababayan. Diba? Hindi nila pinapaniwalaan. Tatandaan natin ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. So dahil nga nag-viral yan, nagpasikat siya. Dahil daw, dito na sa video na kung saan in-interview niya yung nag-video na name po na Kuya Gado mga kababayan, abay naghambog dito, nagyabang siya. Kasi daw dahil po daw sa kanyang analysis, nakuha daw niya na na-hold itong si Felisa sa immigration mga kababayan dahil daw siya po ay inimbestigahan dahil po sa pagkatigi po ni Tantoco mga kababayan. Tinanong siya, meron ba siyang ebidensya? Saan siya nakabase? Base lang daw sa kanyang analysis mga kababayan. Analysis, wala man lang siyang ebidensya mga kababayan. So ito po ang kanilang mga pinagsasabi. Doon, March 8, 7 p.m. Pag pindot ko pa lang dun, sabi, gusto nyo ba ng scoop? Sabi mo gano'n. Kaya sabi ko, parang in-identify ko, inano ko, yung alam mo yun, inanalyze ko yung oras ng Amerika. Kasi nasa Vegas kasi si father tsaka si mother napunta din ng LA. So sabi ko, 3 hours backward lang naman ng number pero 1 day ahead tayo sa Pilipinas. Tama. Okay. So ngayon, kinuwenta ko lahat. Gumana na naman ang utak ko. Sabi ko, March 8, 7 p.m. ito, kakakain lang. Sabi ko, tapos ngayon, sabi na natin matatapos ang kainan, alas 12. After 7 hours, kako, nalaman na na shaggy, di ba? Super gora itong si Ateng. Ngayon, ikaw naman, sakto, ipinost mo naman siya nung araw na yun. Wala ka pang alam nun, sigurado. Wala. Di ba? Galing ko mag-analyze, di ba? Yes, tama ka. So, nung time na ipinost mo siya, wala ka pang kaalam-alam, naharang naman siya, nagmamadali siya all throughout, papunta siya ng LAX Airport. Okay. Diba? May immigration doon, hinarang siya. Yung mga ganong detalye, hindi ko na alam. Kasi, hindi, ayun, na-analyze ko na lang yun kasi, okay. Ang nangyari, parang yung time difference ng sinasabi, ang pinagbasihan ko na lang ditong pinakahuli, last na na sabi ko, ito na yon. Yung 8 p.m. mo, hindi tumugma sa 5 in the morning ni PCO Castro na nasa Pilipinas na si FL. Sabi ko, teka, kahit na direct flight ka ko yan, 13 hours ang LAX to Philippines. Yes, tama. So, hindi aabot yung alas 5 nitong si Imposible. Si PCO imposible, di ba? Plus, may immigrations din yan, di ba? Yes. Meron pa mga security check yan. Kaya sabi ko, napakalayo. So, yun yung, teka, kailangan gawan ko ng reaction. So, ngayon, Kuya Gado, thank you. At pinaunlakan mo kaming lahat na nanonood. 5,000 na kami ngayon dito sa'yo. Wow naman. Mag-subscribe kayo kay Kuya Gado kung gusto nyo maging updated doon sa Amerika. Kasi Kuya Gado dito sa Pilipinas, naka-news blackout kami. I'm sure. Pati rito, parang after the wala nang nilalabas na news. Okay, so babasagin natin ang kanilang trip mga kabayan. Naalala nyo, sinabi po ng babae na yon na dalawa po yung in-upload na video ni Kuya Gado.
Yung unang nireaksyonan niya mga kababayan, live yun. Only 2 minutes mga kababayan. Meron po siyang full video na pre-recorded, only 17 minutes yata yun if I'm not mistaken. 17 to 20 minutes mga kababayan. So pupuntahan natin po yung yung full video na yon. Kasi doon na po siya naglibot-libot mga kababayan hanggang nakita niya si FL na kumakain, kasama niya si Secretary po ng Tourism na si Frasco mga kababayan or si Secretary Cristina Frasco at saka yung katabi po ni FL, yan po si yan po si Tantoco mga kababayan, si Paulo Tantoco. So confirm po na nakasama ni FL itong si Tantoco. Pero magkasama ba talaga sa hotel si Tantoco at saka si FL mga kababayan? I think not. That is impossible. Hey, kilala ho natin po si FL mga kababayan. First lady ho yan, di ba? Hindi magkasama sila sa hotel mga kababayan. Doon lang po sila nagkita sa event. Or doon sila nagkita po sa event sa yung Film Manila Festival yata yon, sa mga nandun po yung mga artist sa mga kababayan. Tapos nagsama sila, kumain po doon sa event or doon po sa restaurant na Noy Pits. Okay? So, babalikan na natin. Di ba sabi ko, 17 minutes to 20 minutes po ang kanyang video. So, naglibot-libot siya mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Naglibot-libot siya, binidyohan niya sino mga tao doon. Kasi nga nandun po yung mga kilala po ng artista, kilala po ng mga tao, businessman, nandun lahat mga kababayan. So, ipakita ko sa inyo, sinabi niya dito na umalis na si FL sa time niya mga kababayan. At ang time na yan, sa kanyang full video, that is only 16 minutes yata yon, 16 to 15 minutes. Wala na po si FL mga kababayan. Isipin niyo po, 7 o'clock nandun si FL sa restaurant. So, ibig sabihin, hindi nagtagal si FL doon sa kinainan ng mga kababayan. Malamang sa malamang, malayo na ang 30 minutes na nagstay si FL doon. So, itong ebidensya, ipakita natin yan. Hanapin natin si Tita Boots. Nandiyan si Tita Boots sa loob. Andito rin. Si Sarah Soto nandito. Kanina. Para si First Lady Monista. Para si First Lady Monista. Para si First Lady Monista. Yes, Para si Joey Albert nandito. Don't forget. Si Joey. O, di ba? Umalis na po si FL mga kababayan. Nandun pa po yung mga ibang guest. Nandun pa, nagsika-chika sila, usap-usap sila. Pero si FL, una na po siyang umalis kasi nga, meron pa po siyang flight na hahabulin mga kababayan. Di ba? Paano nila nagsabi na nagsama si Tantoco at saka itong si FL sa isang hotel mga kababayan? Or sa isang kwarto? O sa isang hotel? Paano nasabi yan? And also, alam nyo ba DDS na magkasama po si Tantoco at saka ang kanyang asawa? Paano yung kanalaman? Napunta ako doon sa vlog ni Kamatis Analysis Makabayan. Di ba kailangan natin si Kamatis? Di ba grupo siya ni Atty. Claire Makabayan? But I'm not sure kung itong si Kamatis siya ba ay DDS, I'm not sure. Pero po itong si yung pong isang attorney na kailang kagrupo Makabayan, naging pure DDS na po. Yung abogado, di ba kagrupo nila yon? Yung lagi pong tinitira po ni Derek Rivera, alam mo di ba sa Derek na vlogger makabayan si Derek, di ba lagi pong tinitira yon? Ngayon, dito niya masasabi na yung nag-video si Kuya Gado, nakasama pala ang asawa ni Tantoco makabayan. For more details. So kung magre-rely tayo ng origin or kaya may starting point, doon ako magi-start sa live stream mo. Yes, so. Kasi, pero yung sinasabi nila, yung sinasabi naman na nakauwi na, nandyan na sa Pilipinas noong March 10? March 10, March 10 ng 5 a.m. Parang, kung nanggaling sa akin, parang hindi mangyayari. Anyway, agree. Diba? Saka mababalitaan pa rin nila na namatay, di ba? Yes, oo. Kung mababalitaan nila yon, andyan pa siya nung namatay. Kung babalitaan pa nila yon, syempre babalik sila sa hotel, right? Oo. Unless hindi sila magkasama ng hotel. Okay?
Yes. Possible rin yun, right? Pwede, pero alam mo yung from Beverly sa Long Beach, it's like 45 minutes drive din yun. Oo. So, hindi, pero ang point lang doon, kung bakit di nila alam, is because magkaiba silang hotel. Pwede rin. Right? So, possible din yun. Kaya nga sabi ko, there's a bitter pill to swallow kasi hindi si Tantoco yung nasa video. Oo. There's a Kung bitter kung siya yun, dissolve na yung case. Oo. Diba? Oo. Yeah. Oo. Wala na tayong pagtatalunan. Magkasama sila. Oo. Di ba? Kasi, iyan kasi, yun nga, kumbaga, kasi mas okay na mag-asama sila doon, well, actually, ibig sabihin nun, mag-asama sila, pero ang problema nga kasi is yung time ng death at saka yung video na paglabas, yun yung mako-question naman ngayon, right? Yes. Ngayon dahil tumugma yung time mo at hindi si Tantoco yun, ngayon ang question naman ngayon, may gap na naman tayo kasi ang gap natin is sino yung kasama yung Tantoco? Andito sila FL. Oo, tsaka Right? sinasabi, nandyan din daw yung asawa ni Tantoco. I don't know kung sino Ako, ang asawa niya dyan. Hindi ko rin alam actually. Pero ang gusto ko lang kasi malaman, gusto ko lang ilagay sa place yung kamatay, kung magkasama ba sila ni FL, dito lumalabas, andito yung iba yung time dito, so hindi sila magkasama dito. Ito lang ang pwede kong derivan eh. Ang pwede ko lang derivan is yung video mo na hindi sila magkasama. Hanggang doon lang ako. Oo. Diba? Doon lang tayo sa kung ano lang yung tao yung nakikita natin. Huwag tayong huwag tayong mag-overthink na masyado, ipipid natin yung maling information na hindi naman doon. Diba? Kaya nga ang nangyari sa kanila parang dahil gusto nilang idiin na detain si FL, kaya ngayon yung buong hypothesis and theory nila is dinala mismo nung bias nila. Ako kasi sabi ko hindi, ito lang pwede natin yun dito eh. So we have to search more. Tsaka yung hindi naman nagpapakita na walang connection yung video ko sa pagkamatay eh. Wala. O, di ba? Wala, actually. So, kumbaga dyan is, kung yung mga dirty-minded dyan si First Lady kasi andyan siya tapos patay, malayo, di ba? Oo. Ngayon, kung sinasabi nila na hinold, inimbestigahan, ganun, hindi ko nasakop yun. Wala akong video nun eh. Tsaka diba? hindi natin pwedeng i-claim yun. Hindi natin pwedeng i-claim. Hindi pwede. Oo. Hindi pwede. Tsaka, hanggang doon lang tayo sa nandun lang tayo. Sa may Kasi evidence ka. Marami, at saka marami rin nag-aanaw sa akin na yan, last year pa yan na video. Paano makikita mo yung mukha ni FL, no? Tsaka live. Live. Yung tama pa. May tama pa yung may bakat pa nung nabaga yung mukha niya. I-focus niyo yung sa 2 minutes. Kita-kita yung niya. Yung galing sa pamamaga yung mata niya. Yeah, tsaka actually pahitang issue na to, I think kailangan mapwersa ni FL na magsabi na ng publicly, right? Pinaka-the best na talaga kung nandiyan sa Pilipinas ngayon. Oo, yeah. Live siya. I think ma-pressure na rin siya. Ngayon, Kuya Gado, nandito na nga si FL, naka-live na nga sa mga event. Ilang event na? Lahat. 6 yata yun ng mga lakad niya makabayan. Included po sa Samar, di ba? Included po doon sa PCJ, sa Love for All. Marami na po siyang lakad makabayan. So talang kumpirmado po, nandito po si FL. Kung meron siyang kinalaman po sa pagkatigi ni Tantoco Makabayan, malamang nandun pa po si FL sa US kasi po siya po under investigation Makabayan. Di ba? Buti na lang, tingnan nyo, mag-isip po yung Kuya Gado, yung naka-video Makabayan. Di ba? Hindi siya mag-overthink or hindi siya bias talaga. Di ba? Siya po DDS. Alam mo natin siya po DDS Makabayan. Pero hindi siya naging bias na DDS. Hanggang doon na po siya kung saan cover ang kanyang ebidensya Makabayan. Nakabase lang po siya sa kanyang nakuhang video. Ang problema kasi sa ibang mga DDS, like for example, si Hitad, di ba nag-conclude kaagad Makabayan, conclusion kaagad na meron daw kinalaman si FL
dahil lang nakita nagkasama si Tantuco at saka si FL Makabayan, may kinalaman kaagad si FL sa pagkatigil ni Tantuco Makabayan. Gunggong talaga eh. Di ba? Yan po yung maggunggong talaga na mga salot ng lipunan at dapat talaga kakasuhan itong si Hitan Makabayan. So ngayon, dahil po na-confirm nila na nandito na po si FL sa Pilipinas Makabayan, ito ngayon ang kanilang palusot. Sabi dito ng vlog po na, basta ito na vlogger po nakalimutan sa name Makabayan, si Bayan Pinas yata yon or Pinas Bayan. Sabi niya, Lisa Tanas nakatakas daw. Nakatakas na Makabayan. Tinulungan ng kanyang mga kasabwat para makatakas na Makabayan. Grabe na to. Sabi niya, naku po, Lisa Tanas tumakas matapos sa tula ng Korte Suprema. Ano bang hihahatol ng Korte Suprema Makabayan? Di ba gunggong talaga eh? Di ba pinaghahanap na daw si FL? Nakakatawa naman. O di ba sila lang po talaga, niloloko lang nila ang kanilang mga sarili Makabayan. Di ba? Gusto talaga na pong igiit si Felisa. Nung una kasama daw si PBM, hanggang nakita na si PBM na merong presscon. Kasama rin po daw itong si Escudero, si Chis Makabayan. Hanggang nakita nila si Chess na merong presscon. Di ba? Hanggang na doon na po sila nag-focus na lang kay FL Makabayan. Magunggong talaga eh. Ang sarap pag untogin Makabayan, no? So anyway, isa naman natin. Nandyan po si Sopring Pagtananan from Lucena City. Hi to Orlando Esperanza from Santa Maria, Pangasinan. Hi to Diesel David, Elizabeth Habilunar. Kasama rin po natin si Ireneo Arroyo, Josephine Gallego, Joseph Tob from Calaba, Laguna, Lorna Reliano from Taguig. Hi to Luisito Niedo, Sports Shinobi from South Korea. Hi to RMC Macdenden. Nandiyan rin po si Jaime Perez, Phil Macabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin sa Jemson, Jemboy Jariel at Regine Amandawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Adi Luisa Taha from Riyadh, Evelyn Garcia, and hi to Angelita Hoyle-Sanger. Okay, so makababahan ko, ipapakita ko sa inyo. I'm sure that some of you nakita niyo po yung vlog at saka pasabog po ni Christian Gasa Makabayan. Yung tungkol sa pag-uwi nito ni Digong. Di ba according po ni Gasa Makabayan sa kanyang analysis, sa kanyang theory na meron pong nag-tridor na sibling ng Duterte Makabayan, anak po daw ni Digong, trinidor daw itong si Digong. Kaya siya pinauwi Makabayan. Kaya daw pinauwi. At saka meron pong theory dito po si Gasa na meron dang nalaman o meron dang na-booking na isang high official doon po sa admin Makabayan sa administration ni PBM na binigyan daw ng mali na information kasi alam na ho yan ng office na ito daw ay isang spy, isa daw Makabayan, isang mall dyan sa office na ito po ay sekretong nagbibigay po ng information doon sa kampo ni Digong. So dahil para po ma-confirm nila na ito talaga ay isang tao or tauhan po ni Digong, nagbibigay po ng info ng Digong, binigyan siya ng mali na information Makabayan. Na sabi po ng kapulisan, sabi po ng PNP na wala pa daw warrant of arrest itong si Digong at saka yung iba Makabayan. So dito na-confirm nila kasi nga ibinigay po yung info doon sa pamilya Duterte or kay Digong Makabayan. Kaya nga umuwi ito si Digong sa Pilipinas. So yun po ang theory ni Christian Gasa. For more details, let's watch this. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, di ko na yun sure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist.
may nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after a few hours. Bumalik after a few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yun? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob na mala group message, group chat, lamay yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binalaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within
the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and I hope and I pray that the former President Rodrigo Duterte will be healthy harapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala sana siya maging sakit or kayanin niya all the way. Kay sino sa tingin ninyo yung nakailam na anak ni Digong Makabayan? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, di ba yun po ang analysis or theory ni Christian Gasa. Ito naman sa akin Makabayan. Well, actually, pinost ko na po ito doon sa ating Facebook account sa Gilbert TV. So, sa tingin ko Makabayan, kung yun po ang theory ni Christian Gasa na meron pong ginplanted doon na spy na tauhan po ni Digong Makabayan, posible talaga yun. Possible yung Makabayan. So, dito naman sa akin, para sa akin, alam na po ng lahat ng mga anak ni Digong na meron pong warrant Makabayan. Para sa akin, alam na po na merong warrant. Alam rin po siyempre lahat ng mga tao ni Digong at yung kanyang mga attorney na meron pong warrant Makabayan. Alam nila lahat yan. Bakit? Diba si Bato de la Rosa hindi nga siya tumuloy doon sa Hong Kong kasi nga merong warrant Makabayan. Nalaman po ni Bato, alam po ni Bato na meron pong warrant. Kaya hindi siya tumuloy doon sa Hong Kong, dumiretso siya doon sa Korte Suprema para mag-file po ng TRO. Diba? So ibig sabihin, alam nila na meron pong warrant of arrest. Ngayon, kung pinigilan man ng group of lawyers ni Digong itong si Digong Makabayan, in-advise niya na hindi po safe umuwi doon kasi nga meron pong warrant of arrest. Malamang sa malamang kung meron mang nakialam, according po kay Christian Gasa, na meron pong nakialam na anak po ni Digong na ito ang pinakinggan ni Digong kung ano ang kanyang advice na uuwi na lang sa Pilipinas kasi nga nakakahiya eh. Di ba according po kay Gasa? Nakakahiya naman kasi na meron pong warrant tas hindi ka uwi. Ano po ang sasabihin po ng kanilang mga followers Makabayan? Ang ibig sabihin nito, ang plano po ng anak na yan, ginawang sacrificial lamb itong si Digong Makabayan. Ginawang sacrificial lamb. Or malamang sa malamang, ang kanilang plano dito, ang nangyari po doon kay Ninoy Aquino Makabayan, gusto nila ito na po ang mangyayari kay Digong. Parang naging Ninoy Aquino 2.0. Siguro lang, ito ang mangyayari. Bakit? Para maging hero itong si Digong. Kasi nga 'di ba plano nila na maglalagay sila ng rebulto katabi daw doon kay Jose Rizal Makabayan. Kasabi pa nga ni Marcoleta na posible daw na ang papalit daw kay Jose Rizal ito daw si Digong Makabayan. 'Di ba? So para maging totoo 'yon at saka totohanan nila Makabayan, ito ang kanilang plano. Pinapauwi talaga nila itong si Digong. Pero nautakan sila sa kapulisan. Kasi nandun pa lang po sa loob Makabayan, doon na meron silang dinivert po na daanan papunta doon sa airbase sa Villamor Makabayan. Hindi talaga nakalabas itong si Digong. Kasi lahat po ng mga supporters po ni Digong doon po naghintay sa labas Makabayan. O di ba nautakan sila? Kasi nga posible na mangyari yon ang kanilang plano. Pero naging failed ang plano nila Makabayan. Kaya wala pong nangyaring Ninoy Aquino 2.0. 'Di ba? Mautak ang mga mautak po yung mga kapulisan natin. General Torre ba? Kung sila ay chismaster, sila po ay na-checkmate Makabayan. Ang chismaster na checkmate, 'di ba? So 'yun po ang plano nila. Bakit 'yun ang plano nila, Sir Ivan? Kasi nga magiging advantage ito dito sa side ng mga anak ni Digong. Lahat politiko 'yan, aside po kay Kitty. At saka sa din po doon kay Hanilit Makabayan, magiging advantage yan kasi gagamitin nila itong si Digong sa kanilang pangangampanya Makabayan. Kapag meron pong nangyari kay Digong sa panahon ng Makabayan, makukuha lahat ang loob ng mga tao o ng mga Pilipino Makabayan. Lahat po maaawa. 'Di ba? So yun po ang plano nila pero hindi nangyari, nag-failed sila. Kasi nga mautak po ang ating otoridad Makabayan.
Okay. Kaya nga sabi ko doon sa aking, di ba ang caption ko doon sa ating Facebook account, sa ating Facebook post ko doon, sabi ko failure ang plano ni Sara. Di ba? Sarah's plan, failure. Di ba? Yun po akong post ng mga kababayan kasi hindi nangyari ang kanilang plano. So yun nga sabi ko, nagiging naging sacrificial lamb itong si Digong. Diba, mautak talaga para lang po sa kanilang gain, para lang po sa kanilang sa interest ng mga kababayan, po sa politiko o sa political gain nila. So kahit ano lang po gagawin nila para lang magiging advantage sa kanilang mga kababayan. So ang magiging sacrificial dito, ito pong si Digong. O diba? So anyways, kung ano mo inyong mga comment mga kababayan, any comment, any suggestion po sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba. Okay? So, i-shoutout po natin. Nandyan po si Boboy Elmido Costin sa Dugyo. Hi to Judith Domas Panya, Jenny Yadaw Howard, hi to Alicia Leak, Percy Shalana, Nelson Caravana, Merna Borromeo, nandiyan rin po si Helda Baldomino Pita, Anjang Aison, Trinidad Luzano. Shoutout natin si Linda Carino Anisiate, Lynn Marie Lani, Dimple Rain S. Ravines, Sonia Hasigawa, Jamie Piyuan, Nonsky Pasamonte, Nida H. Haka, Gorgunya Angala, Sisi Perez Apelyido. Nandiyan rin po si Bioli Benaventura, Felicitas Madibog, Namnama Jacalni Digay. Hi to Ivy Alfonso, Bong Yu, JRN, Apple Nash, LB Semiso, Juliet Sunakawa. Nandiyan rin po si Rica Noses, Pipito Duran, Jico Jerry Cabrero, Teresito Lu. Hi to Derek Erwina Argilies, Vincent Anthony Amancio Fuentes. Nandiyan rin po si Jeremiah C. Guerrero, Nim Lagaso, Lucita Tolentino, Melanie Rebostes Indiano, Hato Jaime Ignacio, Osborne Gislani, at saka nandiyan rin po si Annabel Hoson. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, sa bagong araw na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat sa aming mga puso. Humihiling ng iyong pagmamahal at proteksyon. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan at kalusugan sa akin at sa aking pamilya. At gabayan mo kami sa landas ng iyong liwanag. Ano man ang mga hamon na aming haharapin ngayon, nagtitiwala kaming sasamahan mo kami. Balot ng iyong walang hanggang pagmamahal. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap
pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.